Ikalimang linggo, ang paksa natin ngayong aralin ikalima ay pinamagatang tekstong impormasyonal. Kabilang dito ang mga sumusunod na tatalakayin natin gaya ng pagbibigay katuturan, pagkakaiba at pagkakatulad, gayon din ang deskripsyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tekstong impormasyonal? Ang tekstong impormasyonal ay isang uri ng teksto na naglalayong magbigay ng impormasyon, maghatid ng kaalaman, magpaliwanag ng mga ideya, konsepto o proseso sa isang malinaw at organisadong paraan. Ang tekstong expository ay may mithiing maglahad, magpaliwanag at magbigay ng malinaw, makabuluhan at detalyadong pagpapahayag. Sinasaklaw nito ang malawak na bahagi ng sinusulat at binabasa ng mga tao gaya ng aklat, diksyonaryo, manual, encyclopedia, artikulo, editorial, katha, mga panunuri sa aklat, dula, pelikula at mga komposisyong pangwika. Alam mo ba na sa pag-aaral at paggamit ng kasanayang pang-akademiko, ang tekstong expository ay mahalaga sapagkat nagpapabatid ito ng mahalagang impormasyon at kaalaman na makatutulong sa pag-unawa ng iba't ibang paksa. Sa pagbibigay naman ng pagkakatulad at pagkakaiba, struktura nito ay mabisa kung saan inilalahad muna ang dalawang bagay, ideya o konseptong ihahambing upang ipakita o mabigyang linaw kung paano magkaugnay o nagkaiba ang dalawang bagay. Halimbawa nito ay pagtutulad ng mito at alamat. Maaring gumamit ng Venn diagram. Ginagamitan rin ito ng panandang tulad ng katulad ng, gaya ng, sa kabilang banda, habang, gayunman, kapwa, pareho, ngunit samantalang. Muli, ang tekstong expository ay kadalasang walang kinikilingan at hindi naglalayong manghikayat o humimok, kundi magbigay lamang ng malinaw na kaalaman tungkol sa isang paksa. Ang sumunod naman ay mga katangian ng tekstong expository. Meron tayong mga katangian ng tekstong expository gaya ng nagbibigay ng impormasyon, objektibo, malinaw at lohikalang organisasyon, gumagamit ng panandang diskurso, hindi nanghihikayat, may sentral na ideya, may halimbawa, datos at paliwanag. Unahin natin ngayon ang isa sa katangian gaya ng nagbibigay ng impormasyon. Isa sa layunin nito ay magpaliwanag ng ideya, konsepto o proseso ng malinaw at detalyado. Pangalawa ay objektibo. Hindi personal na opinyon ng batayan, kundi katotohanan, datos at ebidensya. Ikatlo, malinaw at lohikalang organisasyon. Maayos ang pagkakaayos ng ideya gamit ang tamang hulwaran. Halimbawa ay ang sanhi at bunga, gayon din ang paghahambing. Ikaapat, gumagamit ng panandang diskurso, gaya ng mga salitang nag-uugnay ng ideya. Una, ikalawa, sa kabilang banda, kaya sa kabuuan. Sumunod ay hindi nanghihikayat, tandaan na hindi ito persuasive. Layunin nito ay magpaliwanag, hindi para kumbinsihin. Sumunod ay may sentral na ideya, may malinaw na focus o thesis na sinusundan at sinusuportahan ng mga detalye. Panghuli ay may halimbawa, datos at paliwanag. Gumagamit ito ng konkretong paliwanag, istatistika, halimbawa at iba pang ebidensya. Kabilang din sa aralin natin sa linggong ito ay ang elemento ng tekstong visual, gaya ng stereotipo o yung tinatawag natin sa Ingles na stereotype o stereotyping. Alam niyo ba na ang stereotipo ay maaaring maging sanhi ng diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato sa mga tao? Ang mga taong nakararanas ng stereotipo ay maaaring mawalan ng tiwala sa kanilang sariling kakayahan. Narito ang iba't ibang uri ng stereotipo. Una ay stereotipo sa kasarian. Ito ay mga paniniwala o ideya tungkol sa kung ano ang inaasahang pag-uugali, interes at kakayahan ng mga tao batay sa kanilang kasarian. Ang mga ito ay madalas na naglilimata sa kung ano ang maaring gawin o maabot ng isang tao dahil sa kanilang pagiging lalaki o babae. Ikalawa ay stereotipo sa edad. Ito ay isang simpleng pagtingin ng paniniwala tungkol sa mga tao batay sa kanilang edad. Ito ay madalas na nagre-resulta sa mga maling haka-haka o limitadong pananaw tungkol sa kakayahan, personalidad o ugali ng isang tao dahil lamang sa kung gaano sila katanda o kabata. Halimbawa nito ay madalas na pinaniniwalaang ang matatanda ay hindi na kayang makipagsabayan sa mga mabibigat na gawain at makabagong pamamaraan ng pag-unlad o teknolohiya.
Ikatlo ay ang etnisidad. Ito ay hindi patas na pagtingin o diskriminasyon sa lahing pinagmula ng isang pangkat etniko o kaya yung tinatawag nating racism. Ikaapat, pangkat sa lipunan. Tulad ng LGBTQ+ community ay nakararanas din ng diskriminasyon dahil sa maling paniniwala, hindi patas na pagtingin ayon sa kanilang ipinapalagay na preferensya ang kasarian. Ang sumunod ay antas ng pamumuhay. Nagiging basihan din ito ng panghusga, kung saan ang mahihirap ay tinuturing na walang ambisyon at hindi nagbabagay sa mataas na uri ng pamumuhay at posisyon sa lipunan. Sumunod ay ang diaspora. Ang paglipat ng mga tao mula sa kanilang bansang pinagmulan ay nagdudulot ng stereotipo na sila ay hindi tunay na bahagi ng bagong lipunan. At panghuli ay mga taong may kapansanan, PWD. Madalas na iniisip na sila ay palaging nangangailangan ng tulong at hindi kayang maging independente at aasa na lamang dahil sa kondisyon at kapansanang taglay ayon sa pisikal, mental, medical, physiological at marami pang iba. Kabilang din sa nilalaman ng aralin ni Kalima ay ang mga tauhang itatampok sa biographical na sanaysay. Ito ay tumutukoy sa isang tao o individual o isang tauhan sa binasang akda na may mahalagang papel o kontribusyon sa kasaysayan, sa lipunan o sa kultura. Ang layunin ng biographical na sanaysay ay upang makilala at ipakita ang buhay ng taong ito, ang mga kaganapan at karanasan na nagbukas ng daan para sa kanilang mga tagumpay o kabiguan. Ang sanaysay na ito ay hindi lamang naglalarawan ng mga pangyayari sa buhay ng tauhan, kundi naglalaman din ng pagninilay at pagsusuri sa epekto ng mga kaganapang iyon sa kanyang pagkatao at sa kasaysayan ng akda. Ang tekstong multimodal naman ay isang uri ng teksto na gumagamit ng iba't ibang uri ng media o modes upang maghatid ng mensahe o impormasyon. Kasama sa mga modes na ito ang mga visual sa Ingles, gaya ng larawan, tunog, teksto at minsan ay video. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang paraan ng pagpapahayag, mas pinapadali at pinapalakas nito ang pag-unawa ng mga mambabasa sa nilalaman ng akda. Sa paggawa ng sanaysay gamit ang multimodal na estilo, nagiging mas makulay at mas madaling maipaliwanag ang mga kompleks na ideya at tema sa buhay ng tauhan sa isang akda sa pamamagitan ng mga kombinasyong visual at tekstual na elemento nito.